Isang magandang gabi po sa ating lahat and welcome po sa ating bagong edisyon ng Sir Danilo's Class. Ako po si Ginoong Danilo Costa Lumabas, guro ng Araling Panlipunan mula sa mataas ng Paaralang Felipe Calderon sa Tondo, Maynila. And malugod ko po kayong binabati dito sa ating panibagong serye ng ating pagbabahagi ng ilang mga bagay na may kinalaman sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. So, sabi nga natin, ang ating special na serye na ito ay may kinalaman sa ating sinasagawang pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan, kung saan alam natin na sa buwan ng Agosto, tuwing buwan ng Agosto, bukod sa pagdiriwang natin ng buwan ng wika, na alam natin na pinagdiriwang natin sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa, ay pinagdiriwang din natin ang buwan ng kasaysayan sa ating mismong bansa. So saan nga ba nagmumula itong idea na ito na kumbaga parang sinabay sa pagdiriwang ng buwan ng wika ang buwan ng kasaysayan? As we all know, kung titignan natin ang ating mga aklat ng kasaysayan, maraming mga mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan ang nangyari sa buwan ng Agosto. Isa na dito yung pagkakatuklas ng Katipunan at ang naganap na sigaw sa Balintawak na siya pinagsimulan ng himagsikan noong 1896. Marami sa mga kilalang Pilipino at mga bayani natin ay sinilang sa buwan ng Agosto. At maraming mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan na mismo bumukit at nag-shape sa idea at sa buong national consciousness ng bansa natin ay nangyari sa buwan ng Agosto. So, minarapat na tanghalang Agosto
bilang buwan ng kasaysayan. Kasi kung matatandaan ninyo, especially nung ilan sa mga nag-aral dito at mga nakakatanda pa ng mga naunang naging celebration ng History Week, natatandaan natin na noong every September dati sinasagawa ang History Week tuwing September. Pero dahil nga parang kinukulang o masyadong kulang ang isang linggo para ipagdiwang natin ang mismong pagpapahalaga natin sa kasaysayan ng mismong bansa natin, kaya minarapat na ito isagawa natin sa buwan ng Agosto. And ngayon, dahil sabi nga natin, kinikilala natin ang Agosto bilang buwan ng kasaysayan, minarapat natin na magkaroon tayo ng isang pagpapakilala ng isa naman nating bagong segment. So, bago yan, ay nais ko po sana sa lahat ng ating mga viewers ngayon na bisitahin po at maaari nyo pong isubscribe ang aking official YouTube channel, Danilo Costa Lumabas, kung saan dito ko po ina-upload ang ilan sa mga sinasagawa kong mga sessions natin dito sa Facebook live streaming. And nais ko na magkaroon din tayo ng talakayan at palitan ng ideya, lalo na sa mga mahalagang paksa na natin natatalakay dito. So, ngayon, tingnan natin ngayon yung isang bagong segment na gusto natin kilalanin natin ngayon. Balitang kasaysayan. Dito sa Balitang Kasaysayan, tayo po ay magbabalita dito ng ilan sa mga mahalagang pangyayari na nagganap sa bansa natin na may kinalaman sa pag-aaral natin ng kasaysayan. As you all know, sa mga nakakasubaybay ng aking isinasagawang sa aking Facebook account, binalita po natin sa Facebook account natin ang tungkol sa isang mahalagang naging desisyon ng National Historical Commission of the Philippines, kung saan once and for all ay sinesettle na ng National Historical Commission ang long contested na idea kung saan nga ba naganap ang unang misa. Kasi for the longest time, ang alam natin na ang unang misa ay nangyari sa Limasawa, Leyte. Bagamat merong isang school of thought at ilang mga grupo na nag-advocate na dito gawin, na ang unang misa daw ay naganap sa Massaobutuan, and they're trying to show some proofs and documents insisting on their claim na nangyari nga ito dito sa lugar na ito sa Butuan. Pero sa naging desisyon ng National Historical Commission of the Philippines, once and for all ay sinettle na ito at kinilala na nga ang isla ng Limasawa bilang pook ng misa ng Pasko ng Pagkabuhay sa Pilipinas or the Easter Mass in the Philippines 1521. Bago dito ay nagkaroon kasi ng grupo o nagkaroon ng grupo ng mga tao na magsasaliksik ng mga iba't ibang mga dokumento, ng mga iba't ibang patunay para patunayan kung totoo nga bang sa Limasawa, Leyte o sa Massaobutuan nangyari ang unang misa sa Pilipinas. Bakit ba natin ito pinag-uusapan? Kasi alam natin ang Pilipinas sa susunod na taon, 2021, ay magdiriwang tayo ng tatlong mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Una ay ang pagdating ni Ferdinand Magellan, ika-500 taong pagdating Ferdinand Magellan at ang circumnavigation sa buong mundo. Ikalawa ay ang 500 taong pagdiriwang natin ng Battle of Mactan. At ang ikatlo ay ang pagdiriwang natin ay ika-500 taon ng pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa. So, nagiging bahagi ito ng mga diskusyon, lalo na sa usapin ng akademya. So, mula sa nilabas, allow me to read to you yung naging decision o yung naging resolution ng National Historical Commission of the Philippines tungkol sa naging decision nila tungkol sa Limasawa. So, may read Resolution number 20 of 2020, resolution adopting the recommendation of the Mojales panel on the site of the 1521 Easter Sunday Mass in the Philippines. As you all know, yung grupo ni Dr. Resil Mojares ang nagsagawa ng kanilang panaliksik para malaman kung ano yung mga iba't ibang mga patunay na naganap nga ba sa isla ng Limasawa ang unang misa sa Pilipinas. Whereas the Republic Act number 10086 mandates the National Historical Commission of the Philippines or NHCP
to actively engage in the settlement or resolution of controversies or issues relative to historical personage, place, dates, and events. So sila may huling say pagdating sa pag-aayos ng ilan sa mga issue o kontrobersyang may kinalaman sa ating kasaysayan. Whereas historical issues are settled by creating a panel of scholars, like the case of the site of the 1521 Easter Sunday Mass in the Philippines, resolved through the panel organized by the National Historical Institute before, or NHI, forerunner of NHCP, TAN Workshop in 1980, Gancaito Panel in 1997, and Legarda Panel in 2009, all asserted Limasawa, Southern Leyte as the site of the event. So may mga nauna ng mga panels na nabuo na nagsagawa din ng kanilang unang pananaliksik tungkol sa kinaganapan ng unang misa sa Pilipinas. Whereas, as the 500th anniversary of Christianity in the Philippines draws closer, the NHCP heeded the request of various personalities and institutions, especially the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, to hear once more the claimants that the 1521 Easter Sunday Mass in the Philippines was held in Butuan. Whereas the NHCP constituted a 6-man panel of scholars headed by Dr. Resil P. Mujares that reviewed the result of the earlier panels created by the NHI before, and the position papers submitted by pro-Butuan and pro-Limasawa advocates. Whereas the Mujares panel was supported by the CBCP, having its own church historian seated as a panel member, and several members of Church Historians Association of the Philippines who had religiously attended the panel sessions and as observers and reactors. Whereas the Mujares panel reassessed the studies and literatures on the historical issue, gathered the extant copies of Pigafetta's chronicles and other accounts abroad, surveyed the presumed sites of the event in Butuan and Limasawa, and consulted experts in geology and cartography. And whereas the Mujares panel the report was submitted for review by the History Department of the University of the Philippines, Diliman, Ateneo de Manila University, De La Salle University, and University of Santo Tomas, and the professional organizations like Philippine Historical Association, or PHA, Philippine National Historical Society, or PNHS, and Asosasyon ng mga Dalubhasa may hilig at interes sa kasaysayan o adhika ng Pilipinas. UPD, ADMU, DLSU, PHA, and PNHS concurred on the findings of the panel and found the same to be acceptable and scholarly done following the rigors of the discipline. Now, therefore, the NHCP board thereby adopts the recommendation of the Mujares panel that the 1521 Easter Sunday Mass in the Philippines took place in Limasawa, Southern Leyte, approved in the NHCP board meeting dated 15 of July 2020, signed Rene R. Escalante, Commissioner and Chairperson, and members Abraham Sakili, Emmanuel Carairo, Beljude Paul Cleope, Lino Dizon, and ex-officio member Cecil Gilbert Adriano, Victorino Mapa Manalo, ex-officio Jeremy Barnes of the National Museum, and Restituto Aguilar of the National Historical Commission of the Philippines. So dito sa naging desisyon na ito ng National Historical Commission of the Philippines ay nasettle na once and for all yung controversy sa likod na ito ng kinaganapan ng 1521 Easter Sunday Mass sa Pilipinas. So sa mga susunod na mga sessions natin ay magkakaroon tayo ng iba't ibang pagbabalita o pagbabahagi ng ilang mga naganap na pangyayari sa ating bansa na may kinalaman sa pag-aaral ng ating kasaysayan. So, tayo ngayon ay nasa ika-21 ng Agosto, titingnan natin ngayon kung ano nga ba yung mahalagang pangyayari na naganap sa ating bansa, sa ating kasaysayan na naganap noong Agosto 21. At ang pinakakilala siguro na pangyayari na naganap sa petsang ito, Agosto 21, ay nangyari mahigit 30 taon na nakalilipas. So ano nga ba iyon? Ito ay naganap na pagpaslang kay Senador Benigno Ninoy Aquino sa tarmac ng Manila International Airport na ngayon ay kilala natin ngayon bilang Ninoy Aquino International Airport. Naging crucial ang asasinasyon na ito kay Senador Benigno Aquino dahil batay sa mga naging literatures at batay sa mga naging essays ng marami sa mga historians and
sa maraming mga nagsagawa ng pagsusuri sa naganap na pangyayaring ito ang nagbukas sa maraming mga Pilipino upang magkaroon na ng idea na may nangyayari na nun sa ating bansa. Sa ilalim noon ng panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito yung isang bagay na mahalagang maintindihan natin lalo na sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas right after ng digmaang pandaigdig. Okay, so maintindihan natin dito yung idea na ang pagtingin natin sa pangyayaring ito sa August 21 ay magre-resulta sa iba't ibang mga naging pagkilos at reaksyon ng mga tao tungkol sa pagpapakita nila ng peaceful resistance. May nagsasabi dito, patay doon muna yung ventilator. Wait lang. Pagpapakita nila ng armed resistance sa noon ay nanunungkulan na Pangulong Ferdinand Marcos. At ito yung isang hindi natin dapat pasubalian. Naging instrumental ang nangyaring asasinasyon kay Senador Benigno Aquino na hindi maitatanggi ng lahat ng mga nag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Nakalulungkot lamang na maraming mga individual at ilang grupo ng tao ang nagsisikap na baguhin itong bahagi na ito ng kasaysayan ng Pilipinas. Ginagawang instrument ang social media, ang Facebook at iba pa. May mga nakikita pa ako dito na ilang mga nag-upload sa YouTube at nagsasagawa ng ilang distortions, pagbabago sa nilalaman ng kasaysayan na ang layunin ay mabago yung paniniwala ng mga makababasa at makakapanood nitong kanilang ginawa. Obviously for political reasons. At ito yung gusto kong maintindihan ng lahat. Hindi tayo pabor sa isinasagawang historical revisionism. I repeat, hindi tayo pabor sa isinasagawang historical revisionism lalo na kung ang layunin nito ay may layuning politikal. At sa lahat ng mga tao na nagiging instrumento sa pagbabaluktot ng kasaysayan, na ang layunin ay lasunin ang kaisipan at ideya ng mga Pilipino at paghati-hatiin tayo ng paniniwala, may I use the words na ginagamit ng aking kaibigan na si Paulo Miguel Cobangbang, sa lahat ng mga taong ito, shame on you. I repeat with full conviction and full swing, shame on you. Nakakahiya kayo. Huwag niyong gagamiting instrumento ang kasaysayan para lasunin ang kaisipan at paniniwala ng mga tao. Tandaan natin, ang kasaysayan ay nagbibigay at naglalahad ng katotohanan at hindi dapat binabaluktot ang katotohanan na nilalabas na ito o pinapahayag na ito ng ating mismong kasaysayan. Huwag nating gagamitin ito lalo na sa usaping politikal. It will be very dangerous for you. At sabi nga ni Andres Bonifacio, matakot ka sa kasaysayan sapagkat dito'y walang lihim na hindi nahahayag. I suppose ay naiintindihan natin ito, mga kapatid. Kaya po, especially sa mga guro ng kasaysayan natin ngayon, especially sa mga guro ng Araling Panlipunan, lalo sa mga kasama ko dito sa Division ng Maynila, napaka-importante ng ating role para maipakita natin na maayos natin itong aspeto na ito ng pag-aaral ng ating kasaysayan. Maging instrumento tayo upang ituwid natin itong maginagawang pagbabaluktot ng ilang mga individual, itong ilang mga grupo na ito ng mga tao, na ang layunin, sabi ko nga, lasunin ang kaisipan at mentalidad ng mga tao at magkaroon ng pagkakahati-hati sa ating bansa. So, ito yung idea bakit importanteng pinag-aaralan natin ang kasaysayan. Para kung ano man yung pagkakamali ng mga taong nauna sa atin ng nakaraan, huwag na nating ulitin ito ngayon. Ngayon,
ah, dahil nababanggit natin si dating Senador ni Benigno Aquino bilang ilan sa naging instrumental na tao at naging ang kanyang pangyayaring ito na nangyari sa kanyang buhay ay naging instrumental sa pagbagsak ng diktatorya nung panahong yon. Marapat nating kilalanin ngayon yung mga ilan sa mga tao na nakilala dahil sa kanilang mga nagawang mahalagang bagay sa ating bansa. So ngayon, dito mga nakaraang araw ay nag-feature tayo ng ilang mga tao, mga bayani at mga kilalang tao na nagkaroon ng mahalagang gampanin sa ating kasaysayan. And ang gusto kong pagtuunan natin ngayon ng pansin ay walang iba kundi ang mismong local hero namin dito, si General Tiburcio de Leon. Hindi ito kilala ng mga tao labas ng Valenzuela, and even siguro mga taga dito sa Valenzuela ay hindi masyadong kilala yung mismong pangalan ng taong ito na ipinangalan sa isang barangay dito sa Valenzuela kung saan ako ngayon nakatira. Si General Tiburcio de Leon, sabi nga natin ay isang general at isang katipunero na nanguna sa pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga Kastila noon sa Katimugan sa Pulo. Pinanganak si Tiburcio de Leon y Gregorio dito sa Pugad, ang tawag pa dito noon ay Pugad Baboy sa aming barangay. Eventually napalitan ito bilang Torres Bugalyon, and then eventually napalitan ito bilang Gente de Leon. And nung kapanahunan ng itinatatag na ang katipunan, isa si Tiburcio de Leon sa mga nagpaanib dito at siya'y binigyan. Normally, di ba, kung pinag-aralan natin ang kasaysayan ng katipunan, ang lahat ng mga nagiging miyembro nito, lalo na mga may katungkulan, ay binibigyan ng mga sagisag tawag. At siya'y binigyan ng sagisag tawag na siniguelas as kontrasenyas. So, dito, nung nagsimula na pumutok ang himagsikan, nagsagawa ng pinangunahan ni General Tiburcio de Leon ang pakikipaglaban o armed resistance sa mga Pilipino dito sa bahaging ito ng katimugan ng Pulo, ngayon ay Valenzuela. Ito pong nakikita nyo ngayon sa inyong larawan ay yung naiwang sable o yung sable na ginamit no ni General Tiburcio de Leon, ngayon ay nasa pag-iingat ng Valenzuela City Museum. So, marapat lamang, ito yung lagi kong sinasabi lalo na sa mga dati kong estudyante at sa mga kapwa ko guro kapag ako po yung naimbitahan, napaka-importante na tinataguyod natin mismo yung lokal na kasaysayan ng ating bansa. Sapagkat mahalaga ito upang mabuo natin yung national identity ng mismong bansa natin. So bago tayo magsimula, basahin po natin ito. Yes, Sir Ferdinand Pagaus, ang Education Program Supervisor ng Division ng Taguig Pateros. Opo, Sir, pinatay ko na po. Si Ma'am Dang Malubay, hello po, magandang gabi po. Si Sir August Malonzo, ang ating masugid na taga-subaybay, ay bumabati po. Magandang gabi po mula sa Lacandula High School. Hello po sa mga taga-Lacandula. Si Sir Ferdinand Pago tumutunghay mula sa lungsod ng Taguig. At ang aking kaibigang guro na si Ma'am Johara Nipas, good evening po. Ma'am, good evening din po. Sana maging maayos po tayo. Lalo po yung mga kasama natin po dyan sa bahay. So kasama nating nanonood ngayon, sina Sir August Malonzo, si Sir Dominic, si Sir Louis Sabala at iba pang mga kasama natin ngayon. So, ano nga ba yung mismong papaksain natin? Nung nakaraan, ay pinagtuunan na natin ang pansin yung si Sir Ferdinand Pagaw. May muog o panandang pangkasaysayan po bang nailaan para kilalanin ang kanyang mahalagang ambag sa revolusyon? Meron po. Mayroon pong bantayog si General Tiburcio de Leon doon sa loob mismo ng eskwelahan ng Gente de Leon Elementary School dito po malapit sa amin. Meron po siya, bagabat ito po ay sarili initiative po ng city government ng Valenzuela. Kung hindi ako nakakamali, dahil walang surviving pictures ni General Tiburcio de Leon, ang alam ko, yung gumawa nung mismong kanyang rebulto ay hinango po dun sa mga descendants niya. Kasi mayroon pa pong naiwang descendants si General Tiburcio de Leon o si Gente de Leon dito sa lungsod ng Valenzuela. So pinaghalawan yung yung hugis ng muka, mata and all para ito yung magiging basis sa magiging itsura ni General Tiburcio de Leon. Okay.
Si Sir August Malonzo mula AP Department, ang aming head. Ma'am Eunice Deloso, hello po. Congratulations po sa ginawa ninyong kaninang lock session po ba yun, Sir August? Alam niyo po kasi sa mga ganitong panahon, ng mga teachers ngayon ay sobrang busy po sa pagsasagawa nila ng mga online simulations kung paano nila mapagaganda yung kanilang lesson sa pamagitan ng iba't ibang mga online platforms. Ang aking kaklase sa PNU na si Sir Erwin Veron. Good evening, sir, from... Wow, Paref sa outreach pa rin siya. Congratulations pa rin, nakakailang taon na ka na dyan. Pakibati ako kay Dayan. Hello sa aking kaklase. So, going back. So, nung nakaraang pagtalakay natin, ay una na nating nabanggit ang tungkol sa mga iba't ibang mga naranasang epidemya ng ating bansa at kung ano una yung nagbago sa paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino at ikalawa, ano yung naging aksyon ng pamahalaan na nanunungkulan ng panahong yon upang masolusyonan itong naganap noon na salot na umiira noon sa Pilipinas. Nauna nating talakayin ang tungkol sa epidemya ng kolera na nangyari noong 1882 at ikalawa ay nangyaring pagsipa uli ng kolera sa bansa natin noong namang 1902. So ngayon, itong susunod natin na tatalakayin ay isang epidemya naman na nangyari noong 1918 na medyo malapit sa atin, malapit sa sitwasyon natin ngayon. As you all know, ay nararanasan natin ngayon ang isang uri ng sakit na may kinalaman sa baga. At itong naranasang epidemya sa bansa natin ay may somehow kaugnayan dito. Ang tinutukoy ko dito ay ang naranasang epidemya ng quote-unquote Spanish flu na lumaganap noon sa buong mundo at sa Pilipinas noong 1918 hanggang 1920. Sa talakayan natin ito, oh my God, Sir Jojo Felipe from the Schools Division Office of Manila. Magandang gabi po, Sir Jojo Felipe, at salamat po sa inyong pakikinig. Si Sir Marky Española, ang ating presidente presidente ng Manila Public Secondary Social Studies Teachers Association ay kasama po natin ngayon. Hello po, magandang gabi, Sir Marky. Ang aking pinsan from Manchester, United Kingdom, si Kuya Nick Acosta, nakikinig ngayon. Magandang gabi, salamat po. So, mabalik tayo. Itong Spanish flu, quote-unquote, na sinasabi ay unang lumaganap muna sa buong mundo bago ito makarating sa Pilipinas. So ano ba itong tinatawag nating Spanish flu o mas tama nating i-correct na sabihin na influenza pandemic of 1918? Actually, ang 1918 influenza pandemic na ito ay nagmula sa isang variant ng H1N1 influenza o trangkaso. Medyo familiar ba, lalo na sa mga kaedaran natin ngayon, yung H1N1 flu? Kasi kung matatandaan natin, way back 2009, munti ka na ito makapasok sa bansa natin. And salamat na lang at naagapan kaagad ito. So, ang paglaganap noon ng salot na so-called Spanish flu ay sabi nga natin isang variant ng H1N1 influenza, pero hindi ito actually nanggaling sa Spain. Medyo natag lamang dito ang bansang Espanya na sinasabing pinagbulan daw ng Spanish flu, but actually hindi. May mga studies na nagsasabi na ito yung nagsimula doon kung lumaganap sa Russia, may nagsasabing lumaganap naman ito nagsimula sa France, may nagsasabing sa United States. Pero whatever it is, ang mas lumaganap noon na tawag dito ay Spanish flu, but as I have said, ito'y hindi naman totoo na nagmula mismo sa Spain. So ano bang nararamdaman ng isang tao kapag siya'y nagkaroon nitong tinatawag na itong H1N1 influenza na ito? Yung normal na nangyayari sa nagkakaroon ng trangkaso, nagkakaroon ng lagnat, nagkakaroon ng sipon, ubo. Sa ilang mga cases, nagkakaroon ng pagdurugo ng ilong, nagkakaroon ng pagkahilot, pagkahimatay, at ang particular na sakit na ito ay nakamamatay supposedly sa mga bata at sa mga medyo matatanda, sa mga seniors. Pero
Surprisingly, sa nangyari na influenza outbreak na ito noong 1918, ang may pinakamaraming nadali, kumbaga ang pinakamaraming namatay sa panahong ito ay ang mga nasa Middle Ages. At ito yung makikita natin takbo o naging trend sa panahong ito. Okay. Okay. Makikita natin ngayon dito sa graph na ito yung ilan sa mga bansa na naatake o naging big o na nakaranas ng influenza pandemic ng 1918. Makikita natin dito yung katulad ng nangyari sa Afghanistan, sa China, sa India, and especially dito sa Philippines. Makikita natin dito sa Pilipinas ay hindi nakaligtas dito sa influenza H1N1 pandemic na ito na kung saan merong 70,000 to 90,000 na mga Pilipino ang naging biktima nitong sakit na ito. At nung panahong ito, alam natin na tayo na sa ilalim ng pamamahala ng Estados Unidos sa bansa natin. Okay. So, mula dito makikita natin doon sa mismong larawan na ito ang mismong pinagmulan ng influenza pandemic na ito ay unang nagsimula sa Maynila. May I just quote yung mismong naging isa sa mga ginawang reports noon. The year was particularly disastrous, one from the standpoint of epidemiology, never in its history excepting perhaps during the years of the cholera outbreak of 1902 and 1903, have the resources of the health services being taxed so heavily. For this reason, although all the usual activities of the work were carried out throughout the year, few permanent sanitary improvements could be effected. Influenza and smallpox proved to be the most serious of the epidemiological problems during the year. From influenza alone, there occurred an estimated 85,000 deaths. The disease appeared first in a mild form with low mortality, but the second wave, which swept all over the archipelago from Aparitu Sulu from the latter part of September to the end of the year, caused a mortality of about 1.8%. Mataas daw ito. Most of the deaths were due to respiratory, cardiac, and renal complications. Bakit ganito yung naging report? Kung makikita natin dito, masyadong nabubuwisan ng husto ang health services nung panahong ito. Makikita natin dito na nung panahong ito ay nagkakaroon ng problema, especially kung paano tinatrato at paano pinamamahalaan ng pamahalang kolonyal ng Estados Unidos noon ang nangyayari noon sa Pilipinas. Tingnan natin yung mga batay doon sa ginawang pag-aaral ni Dr. Francis Gealogo ng Ateneo de Manila University. May mga lumitaw na mga problema bakit lumaganap yung sakit na influenza na ito mismo sa ating bansa. Una, at yung number 1 and number 2 mabanggit ko, hindi pagbibigay ng prioridad sa Bureau of Science. At ikalawa, maling pamamahala sa Bureau of Health at Philippine General Hospital. Nakapagtataka lamang kasi batay sa mga documents, ang Philippine General Hospital ay mismong nasa ilalim ng Ministry of Interior that time na supposedly ay under siya dapat mismo ng Bureau of Health. And isa pa, ang mismong Bureau of Health ay nasa ilalim mismo ng Ministry of Public Instruction or the Ministry of Education that time. So, hindi nagkakaroon ng tamang pagbibigay ng prioridad sa panahong ito, lalo na sa mga panahong dapat ang kumikilos dito sa panahong ito ay ang Bureau of Science, ang Bureau of Health at Philippine General Hospital that time. At doon sa Bureau of Science, nung panahon kasing ito, napaka-crucial ng role ng Bureau of Science dahil sila nagsasagawa ng mga pag-aaral at pananaliksik upang malaman kung saan nanggagaling yung sakit, yung mga statistics kung paano nangyayari yung mismong
yung mga mismong taong nabibiktima nito at mga namamatay, at kung ano yung nararapat na aksyon na dapat gawin ng pamahalaan upang masolusyonan itong problema na ito. So, obviously, may problem na nangyayari. Sabi nga doon sa ilang mga literatures na aking nabasa, hindi nabibigyan ng priority ng pamahalang kolonyal ng Estados Unidos, yun dapat bigyan ng pansin ng panahong ito. Medyo nauulit lang. Pangatlo, kakulangan ng mga personnel na tutulong sa pagsugpo sa epidemya. Yung panahong yon, marami sa mga doktor at ilang mga medical personnel ang either nagre-retire, umaalis, o pinatatawag sa serbisyo at nagkakaroon ng kanyang pagkilos bilang bahagi ng pagkilos militar noon ng Estados Unidos, because that time, no 1918, alam natin na kasagsagan pa noon ng unang digmaang pandaigdig. So, nasasakripisyo tuloy yung atensyon ng pamahalang kolonya ng Estados Unidos sa Pilipinas kung ano bang uunahin nila o ipaprioritize nila. Yung ginagawa niyang tulong doon sa Europa, lalo na sa unang digmaang pandaigdig at paghahanda nila kung sakasakali sila madadamay, o yung mismong kolonya na nagsasuffer ng influenza outbreak o influenza epidemic mismo sa bansa natin. Isa pa sa naging problema kung bakit naging mabilis ang pagkalat ng influenza outbreak sa Philippines ay yung mismong pagkilos o mobilisasyon ng mga sundalo. Nadadala kasi nila mismo yung mismong sakit na may kinalaman din doon sa panlima, sanitasyon ng mga kampong militar. Dahil congested yung lugar, ay nagiging parang venues ng sakit mismo yung mga kampong militar. Ngayon, tingnan natin ngayon dito mismo sa mapa na ito. Noong lumaganap ang influenza outbreak sa Pilipinas noong 1918, nagsimula na siyang mag-escalate, kung mapapansin ninyo, bandang October to December. And sabi nga natin, nung nagsimula ng lumaganap ang influenza pandemic sa Asia noon, nagkaroon ito ng dalawang waves. Yung una, yung sinasabing core waves, ay nagsimula doon sa mga centers like Jakarta sa Indonesia and then sa Manila dito sa Pilipinas. When we say yung core wave, dito sa mga sentro na ito sa mga iba't ibang bansa sa Asia noon, ang may pinakamaraming biktima ng influenza. While yung pangalawang wave, yung tinatawag na peripheral wave, the second wave, ay nagsimula naman doon sa mga iba't ibang mga lalawigan doon sa mismong bansa na iyon. Kaya kung makikita ninyo dito sa mapang nakikita nyo ngayon sa inyong monitor, sa pangalawang wave na ito, makikita natin ang pinakamaraming biktima ay nandun wala na sa Maynila kundi sa bahagi ng Pangasinan, ng Samar, ng Leyte, ng Cebu, at itong bahagi na ito ng Panay. Wala na sa Maynila yung mismong sentro. And kung makikita din natin, nag-escalate ang bilang ng mga nabiktima nitong influenza outbreak na ito noong bandang October, November, December, kung kailan nagsisimula na lumamig ang panahon. So, ano nga ba yung mga naging aksyon ng pamahalang Amerikano upang masolusyonan ito? Una, pagpapalakas ng sistema ng kwarantina. So, ibig sabihin may concept na noon ng quarantine sa bansang ito, sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Ikalawa, inspeksyon sa mga paaralan, kabahayan at mga matataong lugar tulad ng mga tsendas. Yes po, nung panahong yon may pasok. May pasok po noon. Number 3, sanitasyon ng mga bahay, paaralan, mga balon at mga pinagtitipunan ng tao katulad ng mga palengke at simbahan. At ika-4, pamamahagi ng mga anti-influenza bulletin. Dahil limitado lamang noon ang means of communication nung panahong yon, lalo pat ang
ang ating bansa noon ay sumasalalay lamang sa dyaryo, sa mga iba't ibang mga bulletins o kartel sa pinapaskil noon sa mga pader, sa mga poste, at sa mga mangilan-ngilang mga dyaryo na noon ay gamit lamang noon ng mga iilang mga Pilipino. Napaka-importante yung mga anti-influenza bulletin na ito na nilalabas ng pamahalaang kolonyal ng Estados Unidos. So, dito, nagpapatuloy lamang yung ginawa ng pamahalang kolonya ng Estados Unidos kung paano trinato ng mga Amerikano yung mga Pilipino noong nagsimula namang lumaganap ang cholera epidemic sa Pilipinas noong 1902. Mayroong resistance sa pagitan ng mga Pilipino dahil nga sa paraan kung paano pinatawan ng kapangyarihan ng mga Amerikano ang ating mga kapwa Pilipino that time, and at the same time kung babalikan natin yung mismong naging problema kung bakit hindi nasusugpo yung influenza epidemic sa bansa natin, ay may problem sa paraan ng pamamahala mismo. So, tingnan natin, bago tayo mag-proceed, tingnan natin yung ilan sa mga comment. Kung meron po kayong mga tanong o meron po kayong mga bababanggit, ay mag-comment lamang po tayo dito sa ating chat, sa ating comment section. Sir Jojo Felipe, magandang gabi po. Sir Marky, salamat po Sir Marky. Si Father Anthony ay nakikinig po ngayon mula sa Bulacan, salamat po. Si Ma'am Suset Casinilio Bantilan ay nanonood ngayon. Paulo Miguel Cobangbang, magandang gabi po. Mamaya po ay sa mga makakapanood nito ay meron pong FB Live broadcast ang ating kapatid si Paulo Miguel Cobangbang, Q&A with the Pseudo Liturgist. Panoorin po natin. Marami po tayong matututunan dito. Sabi niya, may mga ilang mga debosyon ng mga santos patrones na dahil sa Spanish influenza. Yes, actually. So, sa panahong ito, bagamat hindi napipigilan yung mismong paggalaw ng mga tao dahil sa paglaganap na ito ng sakit, hindi naman ito napigilan yung pag-express ng debosyon ng mga Pilipino that time. Kung matatandaan natin noong 1882, kung nabasa natin yung mismong mga naging sulat ni Pasiano Mercado sa kanyang kapatid si Jose Rizal, tsaka yung naging sulat ni Silvestre Ubaldo, yung bayaw ni Jose Rizal sa kanya. Noong lumalaganap noon ang cholera outbreak, lumakas ang debosyon ng mga Pilipino kay San Roque, na itinuturing noon na patron laban sa mga peste at mga salot. Yun. So, salamat, Paulo Miguel Cobangbang. Si Rainiel Jose, si Aliyah Manikis, at saka ay nanonood ngayon. Magandang gabi din, Aliyah. Magandang gabi. So, dito, makukumpara natin ngayon kung paano kumilos noon ang pamahalang kolonyal ng Espanya nung lumaganap ang sakit na cholera noong 1882. Kung nasubaybayan natin, yung paglaganap ng cholera naman noong 1902, at kung paano tinugunan ng pamahalaang kolonyal ng Amerikano o Estados Unidos ang influenza outbreak noong 1918. Okay, so marapat lamang na sinasabi nga natin ay magandang tingnan natin to sapagkat pwede natin ito mapaghalawan ng mga pwede nating matutunan kung paano tayo makakapag-cope up sa sitwasyon natin ngayon. Ngayong ang bansa natin ay nakararanas ng pandemya na nararanasan din ng maraming bansa sa buong mundo. At ikalawa, at itong nangyayari sa bansa natin, mga naranasan mga salot at epidemya, ay maaaring mapagkunan din ng practical na solusyon ng mga tao sa ating pamahalaan kung paano niya matutugunan yung nararanasan ng bansa natin. So, sa susunod na session natin, sa ika-4 na bahagi ng ating pagtalakay tungkol sa mga epidemyang naranasan ng bansa natin, titignan naman natin yung isang naunang epidemya na lumaganap sa bansa natin, which is ang epidemya ng smallpox, na kung saan ay naging problema ito ng marami sa mga third world countries at doon sa mga bansang naging kolonya ng Espanya. At kung paano ito natugunan ng mismong hari ng Espanya at paano siya mismo, ang hari mismo ng Espanya noon, ang nakatulong upang magamot itong napakatinding sakit noon na nanalalasan noon sa kanyang mga naging kolonya.
And at the same time, sa susunod na pagkikita natin, tatalakayin naman natin paano nabuo yung konsepto ng quarantine at kung paano nagsimula yung pag-unlad ng medical sciences dito sa ating bansa, lalo na sa pagsugpo at paggamot noon sa mga Pilipino na nakaranas ng mga sakit na ito. So, sa pagkakataong ito ay inaanyayahan ko po ang lahat na abangan po natin yung susunod nating FB Live broadcast sa susunod na Biyernes, ikapito pa rin po ng gabi, para mabuo po natin yung mismong session. Si Ma'am Marites Makababbad ang puno ng kagawaran ng Raja Soliman High School. Thank you, Sir Lumama. Salamat din po, Ma'am Makababbad. Pakibati po ako sa mga kasama nating guro po dyan sa Raja Soliman Science and Technology High School. So yun po, ako po yung nagpapasalamat sa mga kasama natin ngayon na nakinig sa ating FB Live broadcast na ito. At muli po, pinapaalala uli natin sa lahat, pinag-aaralan natin ang kasaysayan hindi upang alamin ang mga sino, kailan, kundi pinag-aaralan natin bakit. Pinag-aaralan natin ang kasaysayan ng Pilipinas para kung ano man yung pagkakamali na nagawa ng mga taong nauna sa atin, huwag na nating ulitin ito at magsilbi itong aral sa mga taong ngayon sa kasalukuyan at magamit itong mga aral na ito upang baguhin ang ating hinaharap. Yun po, magandang gabi po. Ako po si Ginoong Danilo Costa Lumabas, guro ng Araling Panlipunan sa Taas na Paralang Felipe Calderon, na nagsasabing mabuhay ang kasaysayan, mabuhay ang Araling Panlipunan. Magandang gabi po at marami pong salamat.